Ito po ang totoo. Pangontra na naman ito dun po sa mga fake news na pinagagalingan ng factory ng fake news. Ito po ay kaugnay sa mas pinalalim at pinatunayan ng Amerika na iba ang kailang treatment at pakipagkaibigan sa Philippine government under President Marcos sa ilalim ni President Donald Trump. Alam niyo bakit? Sa dami po ng mga bansa na nangangailangan ng financial support mula sa Estados Unidos, yung USAID na tinatawag. Financial support yan ng Amerika sa mga bansang kailang kaalyado. Marami po sa mga bansa sa mundo, hinold, pinigil ni Trump yung USAID na yan. Okay? Pero ang Pilipinas hindi po isinama. Itutuloy ang pagtulong sa Pilipinas. Katunayan, nasa 300 hanggang 500 million dollars ang patuloy na itutulong ng Estados Unidos sa Pilipinas para sa modernization ng ating military at iba pa. So kaya ko sinasabing ito'y pangontra sa fake news kasi mula nung manalo si Trump, ang sinasabi ng kampo ng mga Maka-Duterte, yari daw si Pangulo Marcos kasi pro-Duterte raw si Trump. Maka-Duterte raw, si Trump daw Maka-Duterte. Yan ang panlilin lang nila. Eh sabi ko naman sa inyo nung araw, sino namang presidente ng Estados Unidos ang kakampi sa wala sa posisyon? Lagi ang kinakampihan ng Amerika kahit saan lugar sa buong mundo, kadalasan ay yung incumbent prime minister, incumbent president, incumbent government. Aba yung pinalabas ng mga DDS ang Duterte raw ang kaibigan ni Trump. Naloko na. Okay? At wala daw mangyayari sa gobyernong ito dahil hindi malapit kay Trump. Hindi na tayo tutulungan ng Amerika. Lahat na sinabi nila ay kabaligtaran kasi nga factory sila ng fake news. Ito yung good news at totoong balita na sinasabi na nga po ng Amerika at pinasasalamatan na ng Estados Unidos. Pakinggan niyo itong report na ito. English version ito pero papaliwanag natin maya-maya. Welcome the United States' decision to exempt the Philippines from its aid freeze, allowing crucial security assistance to move forward. The palace described the exemption as a significant development, ensuring the $36 million assistance for the modernization of the country's security forces will proceed as planned. This funding is part of the $500 million foreign military financing package approved by the U.S. Congress last year under the Biden administration. While the Philippine government remains committed to advancing the armed forces of the Philippines or AFP modernization program, Malacanang emphasized that the support from the U.S. will further strengthen efforts to enhance the country's defense capabilities. Nagpapasalamat po tayo sa suporta na yan. Tandaan po natin, ito pa ay mula sa pamahalaan po ni dating Pangulo na US President Biden. At ito pa rin po ay pinagtibay din po sa panahon po ni President Donald Trump. So masarap po na makatanggap ng ganitong good news at ang suporta po ng US sa atin ay hindi po mapapasubali. Ayun, so napakalinaw. Si Undersecretary Claire Castro, yung pong nagsalita sa pagkumpirma. At yun namang report, dahil siyempre, yan po ay related niya dun sa balitang yan. So tama, 300 to 500 million dollars. Kwentahin mo lang yan sa 57 pesos o 48 pesos ang $1, di ba? Billion-billion yan. Ayan po. Tuloy na tuloy. Just imagine, inapprovean ito ng Biden administration. So akala ng mga anti-Marcos dahil Trump administration na pipigilan yung tulong sa Pilipinas. Nagkamali kayo. Ayun, itinuloy. At ang maganda, tayo lang. Tayo ang isa sa pinagkatiwalaan na tulungan ng Amerika under President Trump. Hindi katulad ng ibang bansa talagang ngayon nag-react yung maraming mga bansa sa mundo dahil pinigil yung USAID pagtulong nila. Ngayon hindi na po makontrol yan. Pero tayo, hindi tayo isinali. Sa halip, itutuloy, ibibigay at magpapatuloy ang kasintigas ng bakal na relasyon ng Pilipinas at ng Estados Unidos between President Bongbong Marcos at President Donald Trump. Katunayan, kung di ako kakamali, baka ngayong taong ito, magkita na sila. Kasi nag-usap na sila At busy lang sila pareha. Siyempre, schedule ho, pareho yung presidente, lalo na ang President ng Amerika, napakaraming trabaho, at buong mundo ang binabantayan yan.
So, sinisingit ng schedule. Tingnan natin kung kailan po. Pero, anytime ngayong pong taong ito, magkikita yung dalawa. At lalong pagtitibayan ng relasyon. Okay? Ang ating Pangulo ang pwedeng mag-state visit or working visit. Pero ang aking idea, bilang Pilipino, palagi ko dapat gawin ng Pangulo ay working visit. Para ho maipakita natin lalo ang seryosong ating pangailangan at pagrespeto sa American government under President Trump. Yun po yun. Okay? Magkaiba po kasi, pag sinabing working visit, magtatrabaho ang Pangulo doon para mahikayat ang bansang pupuntahan niya at mga kapitalista ron mamuhunan sa ating bansa, tulungan tayo. Pag state visit, ay parang kadalasan doon PR lang. Susunod-sunod ka lang kung ano ang gusto ng bansa na nag-imbita sa iyo bilang state visit. Hindi ka tulad ng working visit, magtatrabaho ka ron. Gagawin mo ang lahat ng paraan para makumbinsi mo, makausap mo ang business community, ang gobyerno na pupuntahan mo doon, kung ano man, kasi working visit. Ay pagka po state visit, iba ang galaw nun. Kasi sila ang masusunod doon kung ano yung mga kakausapin mo at schedule mo dyan. Medyo may pagkakaiba. Okay? So, yan po yung magandang balita. Iyak na naman dito, mapanlin lang ng mga anti-Marcos o factory ng fake news. Kasi yung kanilang sapantaha at kanilang pinangangalandakan from day one na manalo si Trump, ay mahihirapan na daw ang Pilipinas. Dahil hindi na tayo papansinin ng Amerika. Especially doon sa West Philippine Sea. Nagkamali na naman kayo. Dalawa na yan. Akala nyo hindi tayo tutulungan, financially, nagkamali kayo, ito na, tinutulungan na. Issue ng West Philippine Sea, akala nyo pababayaan tayo. Hindi po. Nag-warning na, ilang ulit na si US State Secretary Marco Rubio, yung bagong US State Secretary. At mismong si President Donald Trump, sinabi niya, mali ang ginagawa ng China diyan po sa West Philippine Sea o South China Sea. Mapanganib yung ginagawa nila. So, anong ibig sabihin yan? Kinakatigan, susuportahan nila yung posisyon ng Philippine government ng mga totoong Pilipino na hindi makapili, yung Pilipino may malasakit, may panindigan sa West Philippine Sea at Exclusive Economic Zone. Yan ay sinusuportahan ng ang Pilipinas ng US government. So dalawa, nakakadalawa na ang mga fake news na napapakalat ng fake na hindi nagkatotoo kasi nga fake yan. Ang totoo ay kung anong nangyayari ngayon. Itong sinasabi ko. Tumibay, pinalakas pa ang relasyon ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa national security, modernization ng Philippine military at iba pa. Financial support patuloy na ibibigay ng Amerika sa Pilipinas under President Marcos. Yan ang good news. Mga Pilipino sa Amerika, salamat tayo. Okay? At marami pang iba. Ayan ha. Huwag kayong magpalinlang sa mga factory ng fake news. Maniwala kayo sa totoo para gumanda ang buhay mo. Maniwala ka sa totoong balita para hindi ka ma-stress. Pag diyan kayo nakikinig sa mga mapanlinlang, mga factory ng fake news, inuulit ko, mai-stress na kayo, nabudol ka pa. Dahil sila lang ang nakikinabang, kayo ginagamit lang. Please like and share ng ating mga video.